Ay naku, ano ba yan? Ngayon pa talaga nasira. Bulalas ni Robin nang bigla na lamang namatay ang kanyang sasakyan. Excuse me? May alam po ba kayong pwedeng masakyan? Patugong State Hotel. Tanong ni Robin sa matandang dumaan sa kanyang harapan. Ano? Superhero? Ay, hindi ako superhero, iho. Hindi po. State Hotel po. Baka alam niyo po kung paano pumunta roon. Ano sabi mo? Putya ka? Aba, bastos ka. Ay naku, mga kabataan talaga ngayon. Umalis na ang lalaki at hinayaan na lamang ni Robin. Malilate na rin siya, kaya nung may dumaang jeep, sumakay na ito. Habang busy sa cellphone, hindi napansin ni Robin ang pagsakay ng isang bata, bitbit ang drum na gawa sa lata. Ngunit kaagad na napukaw ang atensyon ng lalaki dahil sa pagkanta nito. Isang magandang tinig, manipis ito at masarap pakinggan. Muling naalala naman ni Robin ang dati niyang kasintahan na hanggang ngayon mahal pa rin niya. Ngunit hindi na sila pwede. Palimos po, para lamang po sa nanay ko. Wika ng bata pagkatapos nitong kumanta. Kaagad namang kumuha si Robin ng pera at inabot sa bata. Doon ay nagtama ang kanilang mga mata. Mata na tila ay pinagbiyak na buko dahil sa parehong-pareho ito. Naramdaman naman ni Robin na tila may tumusok sa kanyang puso. Maraming salamat po. Ani ng bata, ngunit nanatiling hindi makaimik si Robin. Nagpatuloy sa paglimos ang bata sa ibang tao hanggang sa bumaba na ito. Medyo malayo na siya nang mapansin ni Robin. Wala itong pagdadalawang isip na sinundan ang bata. Hingal na hingal naman si Robin hanggang sa marating niya ang isang ospital. Sinusundan niyo po ba ako? Hindi. Ano kasi, pwede ba kitang makausap? Tukol po saan? Hala, huwag niyo po akong kikidnapin ah. Marami pa po kasi akong pangarap sa buhay. Naku, hindi. Gusto lang sana kitang kausapin. Importante lang. Hindi alam ng bata ang gagawin, pero dahil mukhang mabait ang lalaki, isinama niya ito sa isang kwarto ng ospital. Dito po tayo mag-usap. Tila ayaw pumasok ni Robin. Ayaw man niyang isipin ngunit hindi siya handa sa pwedeng makita niya sa loob. Hindi man kumpirmado pero iba ang nararamdaman niya. Katrina? Bulalas niya nang tuluyan siyang makapasok. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa babae. Pero bigla na lamang nasapul ng isang unan ang kanyang muka. Tarantado ka! May gana ka pa talagang magpakita sa akin! Galit na bulalas ni Katrina kahit nangihina ang katawan nito. Mama, kalma lang po. Awat naman ni Karel kahit nagtataka. Katrina, pwede ba tayong mag-usap? Kausapin mo mukha mo. Anak, paalisin mo yan. Baliw yan. Ha? Baliw siya, Mama? Hindi ko po napansin eh. Oo, baliw siya. Saka, pinagtitripan lang tayo niyan. Bahagyang yumuko si Katrina at may ibinulong. Anak, naniningil sa akin yan ng utang. Wala ba akong pambayad? Kaya makisama ka na lang ha? Tila naunawaan naman ng bata ang gusto ng kanyang ina. Kuyang baliw, sige na po. Umalis na kayo, please. Huwag na po ninyong stressin si Mama. Pero hindi ako ba... Huwag na po kayong magsalita. Alam ko po. Pero kasi magagalit si Mama sa akin eh kung di po kayo aalis. Sige na. Saka na po yung utang niya. Kumunot naman ang noo ni Robin.
Pero hindi na siya nakapalag nang mahina siyang itulak ni Karel papalabas ng pinto. Napailing na lamang siya at tuluyang umalis. Alam niya sa sarili na malaki ang kasalanan niya kay Katrina dahil sa pagpili nitong iwan siya kesa sa panagutan ang babae. Maya-maya pa, agad na pumasok si Robin sa kanilang mansyon ng masaya. Hindi alintana ang masamang mangyayari. Habang naglalakad patungo ng living room, ngumingiti ito na kaagad namang napalitan ng ngiwi dahil sakit ng suntok ni Roger. At saan ka galing? Sigaw ng kanyang ama. Di ba sinabi ko na sa'yo na nasira ang kotse ko? Masyadong traffic kaya natagalan ako sa daan. Grabeng traffic yan Magdamag. Sinabi ko rin na iinip ako at reschedule na lang yung party, di ba? Kaya naisipan ko na magpahangin na lang sa Hindi na ituloy ni Robin ang sasabihin nang suntukin siya ng kanyang ama. Natumba ito at napahawak sa bibig. Magpahangin? Nakuha mo pa talagang mag-relax habang yung mapapangasawa mo naghihintay sa'yo? Anong klaseng lalaki ka? Katulad ng dati, hinayaan na lamang iyon ni Robin. Pinakinggan na lamang niya ang masasakit na sasabihin ng ama. At nang umalis na ito, doon na siya tumayo at pumunta sa kanyang silid. Ay nako, hindi ko naman ginusto na mag-antay siya. Pakialam ko ba sa kanya? Bulalas niya at malakas na sinipa ang upuan na nasa kanyang silid. Aray! Reklamo nito at paika-ikang umupo sa kanyang kama. Ngayon lang niya naalala, malapit na pala siyang ikasal sa babaeng hindi naman niya mahal. Napahilamos ito ng kanyang muka. Mas lalo lamang siyang nalilito kung ano ang dapat niyang gagawin ngayon. Napatulala siya at bumalik sa kanyang alaala ang nangyari noon. Ang araw na ipinaghiwalay sila ni Katrina ng sarili niyang ama. Hindi niya masisisi ang babae kung bakit galit na galit ito. Ay nako, kung alam ko lang na ganito ang buhay na sinasabi niya, sana pigili na lang kita. Nakatulalang wika ni Robin habang nakahiga sa kanyang kama. Napatingin siya sa orasan. Ilang oras rin pala siyang nagmukmok at umiiyak. Napaisip ito na tila huli na ang lahat para itama ang pagkakamali niya. Ngunit nang maalala si Karel, ang kanyang anak, ay agad sumilay sa kanyang muka ang bagong pag-asa. Where are you going again? Just to remind you, bumawi ka sa fiancé mo. Malamig na wika ni Roger nang makita ang anak na papalabas ng gate. Doon nga ako pupunta Sagot niya, hindi ito lumingon at naglakad na. Mabilis itong sumakay sa kanyang sasakyan. Nang makalabas sa impyernong iyon, agad na pumunta si Robin sa ospital. Marami itong dalang pagkain at bagong gamit para kay Karel. Oh, saan ka pupunta, anak? Napatakip ng bunganga ang lalaki nang mapansin ang sasabihin niya. Wow! Ikaw po yung kahapon, diba? Bakit po kayo nandito? Huwag niyo pong sabihing maniningil na kayo. Pupunta ka na naman ba sa labas para mamalimos? Opo Pero wag na po kayong maingay Wag na po ninyong sabihin kay mama kasi di niya po ito alam Baka magalit siya. Bakit naman? Di ba wala kang makain? Opo, pero ang utos po kasi sa akin ni mama, pumunta daw ako sa tita Jubeng ko. Kaso hindi ko po kasi sinusunod yun. Kasi? Kasi demonyita po yung si tita Jubeng Chismosa pa, kaya baka mapahiya lang po ako kapag pumunta ako doon.
Napatango-tango si Robin na animoy naunawaan ang bata. Halika sa loob. Kumain tayo kasama ang mama mo. Sumilay naman ang ngiti sa labi ni Karel at agad na pinagbuksan ng pinto ang lalaki. Mama, tingnan mo si kuyang mabait. Nandito siya ulit. Tapos marami po siyang pagkain Aray! Aray! Mama, kalma po! Sinubukang pigilan ng bata ang ina sa pagbato ng kung ano-ano sa lalaki pero hindi nagpapigil si Katrina hanggang sa mapulot nito ang baso. Uy! Huwag yan ay! Masakit yan! Ano naman? Karel, dito ka sa tabi ko. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Nabaliw yan. Mama naman, hayaan niyo na po si kuyang mabait. Tinulungan niya po ako kaya alam ko po hindi siya baliw. Saka mama, di ba? Bad magsinungaling. Kaya tigilan niyo na po yan. Walang nagawa si Katrina kundi ang tumigil. Masama ang mga titig nito habang kaharap si Robin. Payapa ang mga ito na kumakain puwera kay Katrina. Mama, kung nakakamatay lang po siguro yung tingin. Kanina pa ako tumawag ng doktor para kay kuya. Mabuti nga. Pero ano bang sinasabi mong tinulungan ka niya? Hindi na nagsinungaling pa si Karel at ikinuwento ang lahat sa ina. Ay naku, ikaw talagang bata ka. Halika nga kay mama. Niyakap niya ang anak at hinalikan ito. Napangiti naman si Robin sa kaswitan ng dalawa. Anong tinitingin-tingin mo? Tusukin ko kaya yung mata mo? Agad na umiwas si Robin sa kadahilanang ayaw nitong mabulag. Uy, para sa akin po ba to? Biglang inangat ni Karel ang pink na dress. Oo. Nagustuhan mo ba? Wow! Opo! Ang ganda po! Pwede ko po bang suotin? Oo naman. Sagot ni Robin. Pero napansin niyang kay Katrina nakatingin si Karel. Oo. Kapag pumayag ang mama mo. Dugtong ng lalaki at bahagyang lumayo kay Katrina. Gustuhin mang ipagdamot ng babae si Karel ngunit habang nakikita itong tuwang-tuwa ay lumalambot ang kanyang puso. Simpleng tango na lamang ang kanyang iginawad. Yay! Wait lang po susuotin ko. Mabilis na lumabas si Karel at naiwan na tahimik ang dalawa hanggang sa basagin ito ni Robin. Kamusta ka na? I didn't expect you to be like this. Akala ko makikita kitang muli na malusog at masaya. Hindi yung ganito. Sorry. Hinawakan ng mahigpit ni Robin ang kamay ng babae. At inilapat ito sa kanyang pisngi. Hindi naman magawang tanggihan iyon ni Katrina. Ngunit may sama pa rin siya ng loob rito. Talaga, Robin? Ha? Pagkatapos ng lahat? Ay, pero nangyari na ang mga nangyari. Hindi natin napigilan yon at hindi na maibabalik pa. Hindi ko sa'yo ipagkakait ang bata dahil deserve niya ng ama. Kaya sana piliin mo siya ngayon. Patawad. Pasensya ka na kung mas inuna kong sarili ko, Katrina. Salamat kasi hinayaan mo akong bumawi sa anak ko. Pero sana sa susunod, hayaan mo rin akong makabawi sa'yo. Huwag ka nang umasa. Hindi na mangyayari yon. Kuya, tingnan niyo po! Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Karel, suot-suot ang dress. Mabilis namang inayos ni Robin ang sarili, ganoon din si Katrina. Wow, ang ganda mo naman. Talagang bagay na bagay sa'yo. Lumapit ang lalaki sa bata, lumuhod ito at inayos ang sleeve ng dress. Umiiyak ka po. Hinawakan niya ang mukha ni Robin. Doon
ay mas malapit na natitigan ni Robin ang mukha ng anak. Kuwang-kuwa mo ang ilong ko at ang mata ko. Tipid na napatagilid ang ulo ng bata na tila inisip ang sinabi ng lalaki. Huh? Natawa na lamang ang lalaki dahil sa kakyutan ng anak. Wala, sabi ko, ang cute-cute mo. Iyon na lamang ang nasabi ni Robin. Hinayaan naman siya ni Katrina na makipaglaro sa anak niya. Hindi pa nila sinasabi ang totoo pero nagbibigay na ng hint si Katrina sa anak. Kinagabihan, naisipan na ni Robin na umuwi. Habang naglalakad sa hallway, bigla siyang napalingon kay Karel. Sumunod pala ito. Uwi na po kayo. Nagising ba kita kanina? Hindi naman po. Saka gusto ko rin pong magising para malaman at makita ko kung aalis ka na po. Kahit na antok ka na. Hindi ba tulog ka na kanina? Opo, kasi po para at least nakita ko po kayo sa huling pagkakataon, di ba po? Hindi ko po kasi alam kung muli pa tayong magkikita eh. Ganon din po yung ginagawa ko tuwing maagang umaalis si Mama. Dati gumigising po talaga ako para alam ko kung nakikita ko pa siya o hindi. Tingnan niyo po si Papa, di ko man lang po siya nakita. O sana nasilayan man lang yung huling araw na kasama siya ni Mama. Hindi ko po siya naitanong, di ba? Siguro kasi wala ka pa sa mundo noon, di ba? Di ko po alam. Sa bagay, wala po akong memories sa kanya nung baby ako. Kaya baka po, no? Siguro nga ganun yun. Bahagyang ginulo ni Robin ang buhok ng bata. Huwag ka nang malungkot. Bukas kasama mo pa ako hanggang sa gustuhin na ng mama mo. Gusto ko rin siyang kausapin ulit kaya huwag ka nang malungkot. Matagal mo pa akong makakasama. Pangako yan. Sige po. Salamat po Maraming salamat po. Naluluhang wika ni Karel. Maya-maya pa, bumalik na ito sa kwarto. Doon naman nakampante si Robin at umalis na. Tarantado ka! Saan ka na naman nanggaling? Talaga bang ginagalit mo ako, Robin? Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Roger sa buong mansyon. Hindi siya magawang pigilan ng mga katulong at butler habang sinasaktan nito ang anak. Hindi naman bumabawi si Robin kahit na gustong-gusto niya na ito. Umalis ka na ngayon sa harapan ko habang nakakapagtimpi pa ako. Bukas sa bukas, ihahatid ka ng driver sa bahay ng fiancé mo. Ilang araw na lang ang natitira at ikakasal na kayo. Tapos gumaganyan ka pa, ha? Tumayo si Robin at pinahiran ang dumudugong labi. Ilang araw na lang naman pala di ba? Bakit hindi na lang niyo ibigay sa akin ang natitirang araw? Para naman magkaroon ako ng time sa sarili ko. Pagkatapos ng kasal, nasa tabi lang ako ni Veronica. Wala naman akong ibang gagawin, di ba? Pakasalan siya, anakan, at sundin ang utos mo. Kaya bakit hindi mo muna ako hayaan? As if natatakot ka na mag-ibang desisyon ko at talikuran ka. Tumahimik ka. Hindi ko gagawin yon. Wala akong choice, di ba? Saan pa ako pupunta kung nanaisin kong traidorin ka, di ba? Casual namang saad ni Robin. Animoy wala itong pake sa magiging buhay niya. Napansin naman iyon ni Roger at naniwala sa mga sinabi ng anak. Dahil may punto naman ito, kung aalis siya, dapat hindi na siya umuuwi kung gusto niya. Sige, pero ito ang tatandaan mo. Kapag malaman-laman ko lang na may gagawin kang kagaguhan, before o after ng kasal mo, talagang malalagot ka sa akin. Hindi na sumagot si Robin at umalis na sa harapan ng ama.
Kinabukasan, walang ibang ginawa si Robin kundi ipagpatuloy ang plano niyang pagbawi sa anak. Ay, kainis! Umagang-umaga, ikaw agad nakikita ako. Nagtitimping saad ni Katrina. Sa'yo lang yan na mahal mo pa rin ako. Ano? Gusto mong basagin ko yung bibig mo? I agree. Papayag ako basta gamit ang labi mo. Nagkulay kamatis naman ang pisngi ng babae. Mabuti na lang, wala si Karel dahil nagbihis ito. Ang bastos mo! Umalis ka na nga! Ito naman, hindi na mabiro-biro. So, kumusta pala ang pakiramdam mo? Ha? Sabi ko, Hotdog. Alam mo, huwag mo akong kausapin. Kahit kasi naririnig ko pa lang na yung boss mo nagsasalita, naririnig din ako. Kung pwede na lang kaya na huwag ka nang huminga. di mamamatay ako nun. Huwag na. Baka mamiss mo lang ako eh. Mali ka ng hula. Ikakatuwa ko kaya yon. Isa pa, wala ka bang ginagawa sa buhay? Bakit nandito ka palagi? I mean, don't get me wrong ha. Hindi ba nagagalit ang dad mo sa'yo? Alam ba niya to? Napahilot si Robin ng kanyang sentido. Hindi ah. Wala naman siyang pakialam sa mga gagawin ko. Totoo ba yan? Naku, the world is healing kung ganon. Next time, isama mo si Tito. Pakilala natin kay Karel. Katrina. Bakit? Alam mo, huwag kang mag-alala, okay? Okay lang sa akin yun. Saka nag-matured na rin naman yung utak ni Tito, di ba? I'm sorry. Alam kong mahirap ang lahat pero huwag mo nang saktan ang sarili mo dahil sa patuloy mong pag-iisip dun. Saktan mo ako, Katrina. Magalit ka lang. Sungitan mo pa ako lalo. Kahit ano, gawin mo. Gusto kong mawala ang lahat ng sakit sa'yo at ipasa mo sa akin. Nagtama ang tingin nilang dalawa. Doon ay masasabi mong may pagmamahal pa, ngunit pilit nilang pinipigilan. Tse, ang pangit mo! Sigaw ni Katrina at iniba ang usapan. Ramdam kasi nito ang presensya ni Karel. Pangit pero na-fall ka rito noon. Ano nga ulit yung sabi mo sa akin noon? Makalaglag panty ang kabugi. Ang ingay! Lumaki na at lahat-lahat pero utak pang ipis pa din. Walang ibang laman yung utak mo kundi hangin. Ramdam mo ba yung lamig, nak? Naku, Mama, nag-aaway na naman po kayo nitong si Kuya. Ay nako, kahit kailan talaga ang sungit mo. Pero, yan naman ang minahal ko sa'yo eh. Kaya ganyan mo, mas lalo lamang akong nahuhulog. Inilagay ni Robin ang kanyang ulo at nakakatunaw na tumitig kay Katrina. Naiilang man ngunit, hindi nagtagal, sinapak niya ang lalaki. Mama! Ayan, kala mo makukuha mo ako sa pa-cute-cute mo dyan? Manigas ka? Walang nagawa si Robin, kundi ang tumawa. Kahit anong gawin niyang pagpapakyut, binabara lamang siya ng babae. Pero kahit na ganon, mas nagkakaroon lamang ng motibasyon para palambutin ang puso ni Katrina. Lumipas ang araw, ipinagpatuloy lamang ni Robin ang kanyang plano. Hindi niya inisip ang kanyang ama. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang kanyang mag-ina na matagal na niyang hindi nakakasama. Habang nakatingin kay Karel na masayang naglalaro ng laruan na binili niya, napapaisip si Robin sa plano nito. Malapit na ang kanilang kasal, kaya kailangan niya ng kumilos. Lumingon ito kay Katrina. Ikaw, wala ka bang gusto? Meron. Marami. Tipid na wika ng babae. Masaya namang lumapit si Robin. Ano yun? Kahit ano sabihin mo, ibibigay ko. Gusto ko ng eroplano. Yung pinakamahal. Ano, kaya mo yun?
Di ba mayaman kayo? Bakit hindi ka nalang kasi bumili ng kausap mo? Huwag ako dito. Masungit na sagot ni Katrina. Mama naman, aanihin niyo po yung eroplano. Ito po, may car si Barbie. Gusto niyo po? Iniabot ni Karel ang laruan nito. Hindi ganyan na airplane, anak. Yung gusto ko, yung makakasakay tayo. Tapos pupunta tayo sa lugar na walang epal. Hindi nito alam na dahil sa kanyang sinabi ay nakabuo ng plano si Robin. Sige, hahanap ako saglit. Masayang saad ng binata at lumabas para may tawagan. Uto-uto. Mama, kayo po ata nantitrip kay kuya eh. Hindi anak, binibiro ko lang naman siya eh. Hindi ko alam na maniniwala siya kaagad. Patuloy lamang sa pagtawa si Katrina hanggang sa pumasok na muli si Robin na masaya. Karel, pwede mo ba akong tulungan? Po, sige po. Ano po bang kailangan nyo? Walang sinayang na oras si Robin at inutusan niyang lumabas ang bata at pumunta sa likod ng ospital nang walang nakakapansin. Sinunod naman ito ng bata. Naglagay siya ng tracker dito at nang mapansing na ipasok na ang anak sa van na inihanda niya, doon naman niya binuhat si Katrina. Hoy! Ano to? Teka, Robin! Mamaya ako na ipapaliwanag. Huwag kang masyadong malikot. Ano? Inuutusan mo ako? Please, Katrina. Behave. Ayoko! Patuloy na naglikot ang babae habang binubuhat pa rin siya ni Robin na parang bigas. Sige, talaga bang hindi ka titigil? Kitang-kita ko na yung panty mo. Isang aray! Tarantado ka talaga? Galit na sinabunutan ni Katrina ang lalaki. Tiniis na lamang iyon ni Robin hanggang sa maipasok na sila sa van. Anak ko, halika rito. Agad niyang niyakap ang bata. Ano ba to, Robin, ha? Pinaglalaruan mo ba kami? Carl, tara na. Hindi pinansin ni Robin ang babae at inutusan nito ang kaibigan. Copy, boss. Oh, hi, Katrina. Hay ka dyan! Saan niyo kami dadalhin, ha? Siguro, miyembro kayo ng sindikato, ano? Ito ba ang ginagawa ninyo kaya kayo mayaman? Binibenta niyo mga lamang loob ng mga tao? Stop it, Katrina. Tinatakot mo yung bata. Pagsaway ni Robin. Tumigil naman si Katrina at niyakap si Karel na ngayon ay umiiyak. Don't worry too much, Karel, okay? We will be fine. Ipapaliwanag ko sa inyo ang lahat mamaya. Huwag kang matakot. Malambing niyang pagsuyo. Tumigil na ang anak sa pag-iyak. Gabi na nang marating nila ang isang hindi kalakihang bahay pero gawa sa bato at may 2 palapag. Inasikaso kaagad ni Robin ang kanyang mag-ina. For the meantime, dito muna tayo. Katrina, may Ito, piso. Bumili ka ng kausap mo. Umalis si Katrina at umakyat sa 2 palapag. Ay, nako. Mukhang mas nagalit siya. Karel, gutom ka na ba? Tanong ni Robin ngunit walang imik si Karel at nanatili itong nakayuko. Ganito. Dadala na lang kita ng pagkain dito. Huwag kang matakot sa akin. Promise, hindi ko kayo sasaktan. Malawak na ngumiti si Robin para naman mabawasan ang takot ng anak. Ipinaghanda niya na ito ng pagkain. Halika, Karel. Kumain na muna tayo. Malambing niyang aya. Dahan-dahan namang lumapit si Karel sa kanya. O ito, di ba paborito mo ito? Binilan din kita ng maraming damit tapos laruan. Mamaya puntahan natin yung magiging kwarto mo, okay? Hindi kumibo ang bata, bagkus tumingin siya sa lalaki na puno ng katanungan.
Napabuntong hininga naman si Robin at inilapag ang pinggan na sana ay susubuan niya ang bata. Takot ka pa rin ba sa akin? I'm sorry. Hindi na po. Pero, bakit po kami nandito ni Mama? Saka, kaninong bahay po ito? Oo nga pala. Kanina ka pa nagtatanong. Ganito kasi yan, Karel. Hinarap ng lalaki ang bata at hinawakan ito sa magkabilang braso. Ang totoo niyan, bahay natin to. Matagal ko nang pinatayo ito para kahit sa imahinasyon ko na lang, kapiling ko kayo at may bahay tayo. Alam kong masyado ka pang bata pero gusto kong malaman mo na hindi lang ako stranger sa buhay ninyo ng mama mo. Naluluhan niyang paliwanag. Akala nito, hindi siya paniniwalaan ng bata. Ngunit laking gulat niya nang ngumiti si Karel. Papa, Maikling saad ng bata. Nanlaki naman ang mata ng lalaki at hindi na ito makakilos. tama po ba ako? Paanong... Kasi po, hindi naman na ako masyadong bata katulad ng iniisip niyo. Ganyan din po si Mama sa akin. Pero, alam ko naman po yung nangyayari sa paligid. Nung una, hindi ko po talaga alam. Isang beses nga po, nung umalis kayo, ipinagdasal ko po kay Lord na sana kayo na lang yung papa ko. Alam niyo po kung anong nangyari? Kinaumagahan, nakita ko po yung picture na ni Mama sa wallet mo. Alam ko pong si Mama yun, kaya inakala ko po na kayo yung papa ko. Hindi po ako sigurado pero kapag nagkatinginan po tayo, parehong-pareho po tayo ng mata. Masiglang wika ni Karel. Hindi mapigilang mapaluhan ni Robin nang marinig iyon. Sa ikling panahong pagsasama nilang dalawa, hindi lang pala siya ang nakakaramdam ng lukso ng dugo. Pati anak niya nangangarap na makasama siya at nagdarasal na sana nga ay mag-ama nga sila. Mahigpit na niyakap ni Robin ang bata. Huwag ka na pong umiyak. Pasensya ka na, anak. Akala ko talaga hindi mo ako matatanggap kapag nalaman mo ang totoo. Bakit naman po? Noong unang araw pa lang nga po na nakita kita, sabi ko sa sarili ko, papa ko kaya siya? Kaya ngayon po hindi ako nagkamali. Masaya po ako. Papa, Kumalas si Robin sa yakap at ngumiti sa anak. Ang saya ko. I'm so happy. Hindi mo alam, anak, pero ito yung araw na gustong gusto kong mangyari. Pero ano po? Saglit na lumingon si Robin sa kawalan at napalitan ng lungkot ang kanyang ekspresyon. Pero hindi ko alam kung katulad din ba ng mama mo ang nararamdaman natin. Kung masaya rin ba siya na kumpleto na tayo. Napayoko si Robin ngunit hinawakan ng kanyang anak ang pisngi nito. Papasayahin po natin si Mama pareho. Magtulungan po tayo, Papa. Masayang wika ng bata. Napangiti naman si Robin dahil sa dedikasyon ng anak. Muli niya itong niyakap at hinayaan ang oras na lumipas kasama ang kanyang mag-ina. Good night, sweetie. Good night po, Papa. Matamis ang ngiting ipinakita ni Karel at tuluyan nang nakatulog. Lumabas na si Robin at pinuntahan ang kanyang kaibigan. Sigurado ka ba, pare, na dito ka lang muna? Napalingon naman si Carl sa kanya. Oo naman. Parang hindi ka pa nasanay na kakampi mo ako sa lahat. Basta para sa'yo. Saka hanggang makaalis lang naman kayo ng Pilipinas eh. Salamat, pare.
Hindi ko alam kung paano ang gagawin ko kay Dad eh. Pero ito yung tama. Pero paano yan? Alam kong galit na galit yun ngayon at pinaghahanap ka na. Hindi kaagad nagsalita si Robin sa sinabi ni Carl. Nagsalin muna ito ng alak sa baso at inabot sa kaibigan. Hayaan mo siya. Kapag hindi naman niya ako mahanap, titigil na yon. Pero mas okay kung mamatay na lang siya. Dahil sa high blood kakahanap sa akin. Malakas samang natawa si Carl dahil sa naging sagot ni Robin. Tarantado ka talaga pare. O ito, cheers na lang. Para sa mag-ina mo. Itinaas ni Carl ang baso, ganoon din si Robin. Para sa mag-ina ko. Mama, sali ka po sa amin ni Papa. Nagbingi-bingihan naman si Katrina. Katrina, sige no. Pagbigyan mo na kami. Sayang naman yung oras. Hindi pa rin lumingon ang babae. Mahal, sige no. Nanlaki ang mata ni Katrina nang marinig iyon. Si Mama, kinikilig. Mas lalong namula ang dalaga. Kayong dalawa, hindi porket mag-ama kayo, pagtutulungan niyo na ako, Halika na po kasi dito. Sige ka po. Kapag hindi ka po sumali, meaning talo ka po. At parang inako na rin po niyo na mahal niyo pa si Papa. Mabilis na lumapit si Katrina sa kanila. O asan? Anong lalaruin natin? Natawa naman ang tatlo sa kanya. Sige po ganito. Mag-guessing game na lang po tayo. Unang magkakaroon ng 3 points, panalo. At syempre may prize. Anong magiging prize, anak? Syempre, secret po yon, Mama. Kapag kasi alam niyo po, pwedeng ayaw niyo na maglaro. Kaya kung G po kayo ngayon, dapat ready kayo sa resulta. Naku, wag ako. May kakaiba dyan sa sinabi mo Ayoko. Kung ganon, di mahal mo pa si Papa, Mama. Kaagad na tinakpan ni Katrina ang bibig ng anak. Ang kulit-kulit mo talaga. O sige na, G. Yay! Oh, ikaw po, Papa. G ka ba? Siyempre naman. Basta G ang mama mo. G rin ako. Napairap namang saad ng babae. Sige po. Unang guess. Kailan po ako pinanganak? Mayabang na tiningnan ni Katrina ang lalaki, sabay flip hair. November 13, 2017 at 11:38 p.m. sa Santiago Hospital. Ayan, kumpleto na. Naku po, Papa. Paano yan? Tala ka po. I think so. Yung alam ko lang kasi anak, is yung araw na ginawa ka namin. Wow! Alam ko yan! Sulpot ni Carl. Ikinapula naman ito ni Katrina. Tito Carl, kailan po? Alam ko, Valentine's eh. Parang nag-iisip na sagot ni Carl. Tumpak. Kaya pala, 9 months. Hindi na nakapagsalita pa si Katrina dahil sa hiya. Patuloy lamang sila sa paglalaro. Sa huli, natalo si Katrina dahil halatang sinet up lamang siya ng 3. Ayoko, ang daya-daya nyo. Binigyan mo na yata siya ng sagot eh. Hindi po, Mama. Sadyang mabilis lang po si Papa. Kahit na. Tapos anong klaseng parusa yan? Kiss? Naku, tigil-tigilan niyo ako Sige na, Katrina. Sa chicks lang. Ito naman, para ka namang lugi sa akin. At ikaw, alam kong plano mo to. Talagang sinasama mo pa yung anak mo? Naku, hindi Heist. Walang salita si mama mo anak ko. Talagang mahal pa rin niya ako. Kaya hindi niya magawa. Kung suntukin kaya kita dyan, Robin, ang pangit ng laro ninyo? Che!
Tawang-tawa naman ang mag-ama dahil sa kalokohan nila kay Katrina. Tito Carl, ikaw naman po. Sige, mamaya na baby ah. Pwede ko bang iramin muna si papa mo? Hindi naman nagdalawang isip ang bata at tumango ito. Lumabas na muna ang dalawa. Bakit? Pre, galing na sila sa bahay ng girlfriend ko. Tinitrace talaga ng dad mo lahat ng pwedeng magdawit sa'yo. Good thing dahil hindi sila nagtataka sa girlfriend ko. Dahil bago ako umalis, magkasama kami palagi. Mabuti na lang last convo namin kahapon. Nakarating na ako sa US eh. US? Sabi ko, may 1 month business lang ako na aasikasuhin. Mabuti na lang talaga hindi tayo masyadong nagkikita nung mga nakaraang buwan. Kung hindi, baka sumunod sila sa US para hanapin ka sa akin. Tama ka. Minsan talaga ang bobo ni daddy. Kaya siya pinaglalaroan ng mga tao eh. Paniwalang paniwala siya mas lalaki ang negosyo namin. Kung magpapakasal ako kay Veronica. Hindi niya alam na puno ng mga utang mga yon. Magaling lang magtago. Oo nga eh. Dapat nga pasalamatan ka pa niya, di ba? Hindi masisira ang pinaghirapan niya dahil sa pag-runaway groom mo ngayon. Napakamot sa ulo si Robin dahil sa panibagong pangaasar sa kanya ni Carl. Runaway groom ka pala pare eh. Oo na mister. Kung ganun, kailangan na nating umalis rito. Baka ubusin niya ang lahat ng lugar sa mundo. Mahanap lang ako. Kinagabihan, sinigurado naman ni Robin na tulog na si Karel bago niya hanapin si Katrina. Maya-maya, natagpuan niya ito sa balkonahe, nag-iisa at ninanamnam ang sandali. Katrina? Mahinang tawag niya sa babae. Nakatalikod ito habang pinagmamasdan ang langit. Hanggang kailan ka dito? Anong ibig mong... Huwag ka nang magpanggap. Alam kong nagtatago ka sa ama mo. Ano ba itong ginagawa mo, Robin? Ipapahamak mo ba kami? Hindi yun sa ganun. Ang totoo niyan, ayoko nga kayong mapahamak. Pero bakit kailangan pa nating magtago? Bakit kailangang puwersahin mo kaming dalihin dito? Ano ba talaga ang nangyayari? Napayupo si Robin. Sorry. Ang totoo niyan, I'm engaged. Putya, Robin! Please, pakinggan mo muna ako. O sige, pakikinggan kita. Huminga ng malalim si Robin bago nagsimula. Ikakasal na dapat ako sa babaeng di ko naman gusto. Yun pala ang buhay na tinutukoy ni Dad sa akin noon. Naplanado na pala ang lahat. Akala ko masaya at matiwasay pero nagkamali ako. Bago pa kita makitang muli, akala ko wala na akong pag-asa pang magdesisyon sa buhay ko. Akala ko yun na yun. And then, I met Karel. Naalala ko yung boses mo nung kumanta siya sa jeep. Hindi ko alam pero kusang sumunod yung mga paa ko sa kanya. And then, muli kitang nakita. Nataranta ako. Kinabahan kung anong gagawin pero nang maalala ko kung gaano ko kagustong makapiling kayo. Ginawa ko ang desisyon na ito. Pinili ko kung saan ako masayakat. At sa inyo yun. Mahabang paliwanag ni Robin habang umiiyak. Ito pala yung gusto ko, Kat. At ngayon ko lang yun lahat na-realize. Kaya naman, lahat ay gagawin ko. Huwag lang kayong mawala. Kung pwedeng habang buhay ako magtatago at susuway sa ama ko gagawin ko. Basta, makasama ko lang kayo. Mahigpit na yakap ang iginawad ni Katrina. Doon, mas lalo lamang napahagulgol ang binata. Iyon na ata ang pinakamalakas at pinakamatagal niyang iyak.
Siguro dahil ilang taon niyang itinago at inipon ang mga luhang iyon. At sa isang iglap, nakaramdam siya ng gaan, kaya ibinuhos niya ang lahat ng iyon. Dahil kay Katrina, nagawa niyang hayaan na manghina siya, na hindi na niya kailangan pang magpanggap na siya ay matatag. Salamat. Kasi pinili mo kami sa pagkakataong ito. Yun lang naman ang gusto mong gawin mo, Robin. At masaya ako kasi... At sobrang saya ko. Kasi nandito ka na. Handa ka na para sa amin ang anak mo. Mahal kita, Robin. Mahal na mahal kita. Kumalas si Robin sa pagyakap at hinarap si Katrina. Mahal din kita. Mahal na mahal. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kung pa kayo mawawala sa akin. Kaya magtiwala ka lang sa akin Lalayo tayo sa kanya. Lalayo tayo sa ikakasira ng pamilya natin. Huling sinabi ni Robin at inangkin ang labi ng dalaga. Mama, Papa, totoo ba pupunta tayo ng Switzerland ngayon? Doon daw po tayo titira. Tumatalon-talon na bungad ni Karel. Napatingin naman si Robin kay Carl. Ang daming tanong ng anak niyo Hindi ko na naitago. Tila natalo sa laban na saad ni Carl. Totoo yun, Robin? Oo mahal. Hindi kasi tayo safe dito kay Papa. Kinuwento ko na sa'yo, di ba? Planado rin to. Bago ko pa kayo itakas sa ospital. Oo nga pala. Sige, mahal. Mag-iimpake na kami ni Karel. Anak, napahinto si Katrina nang mapansing parehong nakatingit si Carl at Karel sa kanila ni Robin. Nakikita mo ba ang nakikita ko? Opo, Tito. Naririnig mo ba ang naririnig ko? Opo, Tito. Bati na sila. Mangiyak-ngiyak sa tuwa ang dalawa. Nagyakapan pa sila na akala mo nanalo sa loto. Oo. Bati na kami. At mabuti pa tumayo na kayo dyan para mabilis tayong matapos. Mabuti naman, Katrina, at nakumbinsi ka ni Robin. Tama kasi mas okay kung lalayo kayo rito. Salamat, Carl. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari pero basta ikakasaya namin. Handa ako dyan. Ang dami mo nang nagawa para sa amin. Ano pa ba ang gagawin namin? Opo nga, Papa. Ano po ang maitutulong namin sa misyon natin na umalis sa Pilipinas? Nagdikit pa ang mag-ina na ano mo'y may misyon silang dalawa. Natatawang nilapitan ni Robin ang dalawang babae sa buhay niya. Wala kayong dapat gawin, kundi ang mahalin ako. Puy! Agad namang saad ni Carl. Nag-empake na nga ang lahat at handa nang bumiyahe patungo sa private property nila Carl. Naroon ang eroplanong magdadala sa kanila sa lugar ng kapayapaan. Kinaumagahan, madilim pa lang nang tinahak nila ang daan patungo roon. Wala namang naging problema dahil sadyang piling tao lamang ang nakakaalam sa plano nila Robin. Kinakabahan man ngunit nagtiwala si Katrina sa lalaking mahal na mahal niya. Dahil doon, matiwasay nilang narating ang Switzerland. Tito Carl, alis na rin po kayo kaagad. Nakangusong tanong ni Karel dahil kararating lang nila. Pero nagpapaalam na si Carl. Oo, baby girl Kailangan ko na rin bumalik para hindi sila magtaka na matagal na akong nawawala. Isa pa, ito rin talaga ang plano para kunwari, kababalik ko lang galing US. Diba yun yung mission ko? Opo, pero kasi pupunta pa ulit kayo dito. Oo naman, bibisitahin kita. Malay mo, dalahan na kita ng makakalaro mong baby. Okay ba yun? Sige po, sige po. Excited ng wika ni Karel. Bahagya namang binatukan ni Robin ang kaibigan.
Ikaw talaga. Pero sana pumasyal kayo rito ng girlfriend mo ah. Saka siguraduhin mong may anak ka na, nadala. Kasi kung wala, hindi kita papapasukin sa bahay. Naku, dapat hindi ko na sinabi. Talagang na-pressure ako dun ah. Malala ka na talaga pare. Pero salamat ah. Mag-iingat ka. Huwag kang magdadalawang isip na tumawag kung anong nangyayari doon. Oo naman, I got you pare. Saka sabi naman ng girlfriend ko, tahimik na ang papa mo. Baka naman tanggap niya nang iniwan mo siya. O sige pre, Katrina, okay na ba yung bahay niyo dito? Oo, alam na alam mo talaga ang taste namin ah. Saka maraming salamat, Carl. Tumawag ka kapag nakauwi ka na. Welcome. Sige, alis na ako ah. Bye baby girl. Babalik ako. Mag-iingat kayo rito ah. Nagpaalam na ang bawat isa kay Carl. Pagkatapos noon ay agad namang bumiyahe ang lalaki pabalik nang nakangiti. Anak, nakikita mo ba yung loob ng bahay? Opo, medyo magulo at walang design. Kaya, anong gagawin? Pagandahin natin. Masiglang sigaw ni Karel at tumakbo para buksan ang mga gamit na dinala nila para i-design sa bahay. Naku, yung pawis ninyong dalawa, lumapit nga kayo sa akin. Tawang-tawa naman ang mag-ama habang pinupunasan sila ni Katrina. Papa, parang nagkaroon ng dalawang anak si Mama. Kaya nga anak eh. Ikaw kasi nakakahawang kakulitan mo. Ang cute mo pa. Halika nga rito. Kiniliti naman ni Robin ang kanyang anak. Dahan-dahan itong nilagyan ng tsokolate ang pisngi ng bata. Mama, si Papa, ang dugyot. Wala di ba usapan walang sumbungan kay mama? Sabihin ko kaya sa kanya na kinain mo yung tsokolate. Agad na dinakpan ni Karel ang bunganga ng ama gamit ang maliit nitong kamay. Papa, wala namang laglagan. Papagalitan ako ni Mama eh. Di wag mo kasi akong isumbong. Deal ba yan? Deal po. Agad na pinagdikit ng dalawa ang kanilang kamao na para bang magtropa. Oy. Ano yung tinatago niyo sa akin? Pinagtutulungan niyo ba ako? May secret ata kayo na hindi ko alam ah. Tila nagtatampong saad ni Katrina. Lumapit naman ang kanyang mag-ama at niyakap siya. Hindi po, Mama. Pinagsabihan ko lang po si Papa na mag-behave. Aba, talagang galing pa yan sa'yo ah. Mama naman eh. Naku mahal, totoo yung sinasabi niya. Kaya huwag ka nang magtampo. Sabi niya, dapat behave daw kami para hindi ka ma-stress. Oh, ang sweet naman ng mag-ama ko. Nagkatinginan naman si Robin at Karel. Pareho silang kumindat sa isa't isa. Agad naman iyong nakita ni Katrina. Kayo talaga ha? Pakurot nga ako sa inyo. Agad namang tumakbo ang dalawa dahil sa kurot ni Katrina. Tawang-tawa ang mga ito habang naghahabulan sa kanilang simple at munting tahanan. Lumipas ang ilang buwan na ganoon kapayapa ang kanilang pagsasama. Ang akala ng lahat, panghabang buhay na ang kasiyahang iyon. Nagpaplano na rin si Robin na pakasalan ang pinakamamahal niyang babae dahil tila iyon na lamang ang kulang sa kanilang pamilya. Ngunit, ang hindi nila alam ay may mga bagay talaga sa mundo na susubok at susubok sa katatagan ng kanilang pagmamahalan. Anak, sure ka ba na ayaw mo mag-enroll sa mga school dito? Napahinto naman si Karel at Robin sa paglalaro. Kasalukuyan silang nasa swimming pool. Bakit po, Mama? Hindi po ba pwede? Hindi naman sa ganun anak, pero ayaw mo bang makalabas?
maglaro with friends mo, tapos matuto na rin. Gusto ko po, Mama. Ganun naman pala eh. Pero bakit ayaw mong mag-enroll? Natatakot ka ba or may pinoproblema ka ba, anak? Gusto ko po. Pero, wag na po muna siya ngayon. Ayoko po munang mawalay sa inyo eh. Gusto ko po kayong munang makasama araw-araw. Pwede naman na kayo na muna magtuturo sa akin, di ba? Katulad po nito. Tinuturuan niyo po ako kung paano lumangoy. Saka na po ako papasok kung kaya ko na po dito. Hirap na harap din po ako sa English eh. Napakamot sa ulong saad ng bata. Napangiti naman si Robin. Alam mo, Katrina, walang problema dyan. Kung gusto niya, diretso high school na siya sa susunod eh. Walang hassle yan, basta nandyan si Papa. Saka mahal. Matagal na panahon din niyang di na-enjoy yung childhood niya, di ba? Kaya siguro focus muna tayo ngayon sa ikakasaya niya. Oo naman, mahal. Kung yan ang gusto ng anak natin, bakit ko siya pipilitin, di ba? Sorry, anak. Talagang nag-alala lang si Mama. No worries, Mama. Alam ko naman po na hindi niyo po ako pababayaan. At talagang kuhang-kuha mo pati pananalita ng papa mo, no? Talagang hindi na ako magugulat sa susunod kung ini-English mo na ako. Of course, Mama. He is my dad eh. Kuhang-kuha niya ang asaran ni na Carl at Robin. Nagkatingin na naman sina Katrina at Robin. Natawa ang mga ito at sabay na winisikan ng tubig si Karel mula sa pool. Sa pagkakataong iyon, nauwi naman sila sa masayang paglalaro. Makakapasyal na po ba tayo sa mall? Nagniningning ang mga batang saad ni Karel. Oo naman, anak. Mag-grocery rin kami ng papa mo. Saka medyo matagal-tagal na rin simula nung makatapak ka sa labas. Safe naman kasi matagal na kaming lumalabas ni papa mo, di ba? Yay! Mama, Papa! Bihis lang po ako ah. Tumango naman ang kanyang mga magulang habang inaayos ang kailangan nilang dalhin sa paggala. Wow, Mama! Ang ganda naman po dito sa labas. Di ba? Ito yung mga kinukwento ko sa'yo nung mga nakaraang buwan. Ngayon, nandito ka na. Masaya ka ba? Opo, sobra po. Pwede po ba tayo doon? Tinuro naman ni Karel ang isang ice skating area. Oo naman, tara. Kahit saan anak, pwedeng-pwede. Sabihin mo lang. Kinaraga naman ni Robin ang anak at pumasok na sila doon para maglaro. Dahan-dahan lang, naiiwan niyo na ako. Magtatampo ako nito. Kunwaring malungkot na saad ni Katrina. Papa, tignan mo si Mama oh. Ang layo-layo niya na. Binalikan naman ni Robin ang babae at kinarga. Uy! Nakakahiya! Ibaba mo ako! Bakit naman? Saka para hindi ka na namin maiwan ng anak mo, di ba? Kakargahin na kita. Tignan mo si Karel, oh. Ang galing-galing. Oo nga, Mama. Baka nga pumaunahan ko po kayo eh. Oy, Karel ha? Huwag kang masyadong malikot, baka matumba ka. Hindi yan, Mama. Marunong po ako. Kahit na, halika rito at humawak ka sa akin. Ibaba mo na nga kasi ako, Robin. Napakamot naman ng ulo si Robin at ibinaba na ito. Baka po kapag sa inyo ako humawak, matutumba po talaga tayo. Naku, kayong dalawa. Ganito yan. Kumawak kayong dalawa sa akin. Kinuha naman ni Robin ang kamay ng mag-ina at hinawakan ito ng magkabilaan. Ano? Handa na ba kayo sa ride? Dugtong ni Robin at nagsimula ng magpa-slide ng kanyang paa. Halos libutin nila ang skating area, kakalaro. Nang magsawa, naghanap naman sila ng restaurant na mapagkakainan.
Mama, wiwi ako. CR muna kami, mahal. Ikaw na muna ang bahala, ah. Sige, mahal. Doon lang ako sa restaurant na yun, ha. Order na akong pagkain. Para makakain na tayo kaagad. Tumango si Katrina at umalis na. Pagkatapos, umorder naman si Robin at nag-antay ng matyaga sa dalawa. Ngunit, halos magkakalahating oras na, hindi pa bumabalik ang kanyang mag-ina. Chinek naman na ni Robin ang CR ngunit wala naman palang tao, kaya kinabahan na siya. Nireport niya na yon at pumunta siya sa security ng mall. Doon ay tila nanghina ang kanyang tuhod. Napagtanto nito na kinuha sila ni Roger. Galit, takot at lungkot ang nararamdaman ng lalaki. Nagmamadali itong nag-book ng flight at sumibat sa airport. Balak sana niyang mag-private lane, ngunit wala siyang koneksyon at hindi rin makontak si Carl. Kaya walang choice si Robin kundi ang magtiis at ipagdasal ang kanyang mag-ina. Natatakot ito na baka dalihin ni Roger ang dalawa sa lugar kung saan na-trauma ng gusto si Robin nang pinarusahan siya ni Roger dahil sa pakikipagrelasyon niya kay Katrina noon. Dad! Galit na sigaw ni Robin nang makapasok siya sa isang warehouse na kung saan pagmamay-ari din nila. Madilim ang paligid at tila walang katao-tao. Ngunit, pagkalipas ng ilang minuto, lumabas rin ang isa sa tauhan ni Roger. Ikaw, nasaan yung amo mo? Hindi ito nagsalita. Bagkus, sumenyas ito na sumunod sa kanya. Nagmamadali namang naglakad si Robin. Pagkapasok ng isang silid, tumambad sa harapan niya ang kanyang ama. Tiningnan niya ito ng puno ng galit. Anong tingin yan? Galit ka sa akin? Hindi ba dapat ako ang magalit dahil sa ginawa mong pagkawala at pagsuway sa akin? Sarkastikong wika nito. Kalmado at tanging malalamig na tingin ni Robin ang nakabalot sa paligid. Ano, ha? Wala kang masabi? Nasaan ang mag-ina ko? Gulat man ngunit, inaasahan na yon ni Roger mula sa kanya. Kung gano'n ay tama nga ako. Anak mo nga yung bata. Hindi ko alam na buntis pala si Katrina noon. Eh di sana, noon palang pinabugbog ko na siya. Ay nako, bilib din ako sa babaeng iyan. Akalain mo yun? Nabuhay pa siya matapos nang gawin ni Ariel sa kanya kamakailan lang. Nanlamig ang katawan ni Robin nang maalala ang pangalang iyon. Ikaw? Ikaw ang dahilan kung bakit na-ospital si Katrina? Oh, ano naman ngayon? Nalalapit na kasi ang kasal ninyo ni Veronica. Kaya para makasiguradong hindi mo nahahanapin pa si Katrina, pinabugbog ko na. Pero ang hindi ko alam ay kaya mo pa rin silang mahanap. Kung alam ko lang talaga na anak mo yon, sana mas pinagplanuhan ko pang... Hindi na kinaya ni Robin ang naririnig, kaya naman malakas niyang sinuntok ang kanyang ama. Kahit kailan, hindi ako sumaway sa inyo. Hindi ako lumaban. Lahat ng gusto mo, sinunod ko. Dahil alam ko na kapag nangyari yon, hahayaan mo si Katrina na mamuhay ng maayos. Anong klaseng lolo ka kung magagawa mong saktan ang apo mo? Halos sumabog na sa galit si Robin. Sa bagay, nagawa mo nga masaktan ang dugot laman mo. Ibang tao ba kaya? Naalala mo ba ang lugar na to? Dito mo ako sinaktan at pinarusahan kahit nakusa na akong sumama sa iyo noon. Hindi ka na naawa. Gusto ko lang namang sumaya. Mahirap bang ibigay yon? Palagi mong sinasabi sa akin na ginagawa mong lahat ng bagay para mabigyan mo ako ng magandang buhay. Such as being luxury, sosyal, at isa sa lahat ng bagay. Pero alam mo ba na ayaw ko nun?
Iba ang gusto ko. Malaya at masayang buhay. Umiiyak sa galit na dugtong ni Robin. Tahimik na magtumayo si Roger mula sa kanyang pagkakatumba. Sinubukan nitong lumapit sa anak ngunit umatras si Robin. Kailan mo ba ako iintindihin, Dad? Kailan mo ba ipaparamdam sa akin na mahal mo ako? Kailan mo ba ako susuportahan? Alam mo ba, wala naman sana akong balak na sawayin ka. Hindi ko rin alam na makikita ko si Karel nung araw na yun. Ang apo mo, Dad. Wala akong kaalam-alam na sa murang edad, hirap na siya. Kaya nang malaman ko yun, hindi ako agad nagdalawang isip na piliin sila ni Katrina. Alam mo kung bakit, ha? Kasi hindi ko masikmura na yung anak ko. Hirap na hirap. Samantalang ako, masarap ang buhay ko bilang isang bata. Sa kaunti naming panahon na magkasama, nakaramdam ako ng pagmamahal ng isang pamilya. Yun ang dahilan, Dad. Yun ang dahilan kung bakit mas pinili ko sila. Kasalanan ko ba yun? Kasalanan bang mangarap ng ganoong pagmamahal? Hindi makapagsalita si Roger sa lahat ng sinabi ng kanyang anak. Hindi niya inaasahan na ganoon na pala ang epekto ng lahat ng ginawa niya rito. Kahit kailan, hindi niya nakitang umiyak o nasaktan ng ganito ang kanyang anak. Ni minsan, hindi ito nagpakita ng kahinaan sa kanya. Pero ngayon, dahil sa kanyang mag-ina, para itong nawalan ng pag-asa sa buhay kung umiyak. Nang mapagtanto ni Roger ang lahat ng kanyang kasalanan, umupo ito pabalik sa kanyang vanity chair. Tumalikod ito upang itago ang kanyang emosyon. Habang si Robin naman tumigil na sa pag-iyak at tinanggap na tila hindi na sila magkakaayos pa. Ibalik mo na lang mag-ina ko. Huwag mo na silang saktan sa lugar na to. Tama na. Tama na yung lahat ng pinagdaanan nila. Pagkatapos noon, inihagis ni Roger ang susi. Alam kaagad ni Robin kung saan pupuntahan ang mag-ina. Pagkalabas ng anak, doon naman bumuhos ang emosyon ni Roger. Lumabas na rin siya dahil baka makita pa ito nila Katrina mula sa kabilang silid. Nang makapasok, kaagad nakita ni Robin ang kanyang mag-ina na nakayuko at umiiyak. Ayos lang ba kayo? Sinaktan ba nila kayo? May ginawa ba? Wala. Okay lang kami. At masaya ako. Masaya ako na hinayaan kitang mag-grow noon. Ibang-iba ka na sa dati mong pagkatao noon, Robin. Meron ka ng paninindigan. Proud na proud ako sa'yo. Naluluhang pagputol niya sa lalaki. Kahit nagtataka, niyakap na lamang ng lalaki ang dalawa. Papa, uwi na po tayo. Ay, oo nga pala. Sorry. Oo siya. Walang masakit sa inyo Tumango naman ang mag-ina. Nang makatayo, doon na napansin ni Robin na nakikita pala at naririnig ang mga nangyayari sa kabilang kwarto kanina. May tila glass sa gitna pero kapag sa kabilang silid, wala kang makikita. Doon na pagtanto ni Robin ang mga sinabi ni Katrina. Marahil narinig nito ang lahat ng kanyang sinabi. Kumusta ka na, baby girl? Nako, ilang buwan lang tayong hindi nagkita. Tumakas ka na ng kaunti Totoo po ba, Tito Carl? Oo naman. Hindi ba yun napapansin ng papa mo? Umiling si Karen at tumingin sa ama. Olo, hindi ka nila pinapansin sa bahay. Kawawa ka naman. Nagkaroon ka ng walang kwentang ama. Madramang saad ni Carl. Binatukan naman ito ni Robin na kakapasok pa lamang. Tumawa naman si Katrina.
Anong hindi pinapansin? Mawala nga lang to sa paningin ko. Natataranta na ako. Bulalas naman ni Robin at kinarga ang kanyang anak. Oo na, okay. Best Daddy Award goes to you. OA. Guys, breakfast is ready. Halina kayo dito. Pagtawag ni Katrina para kumain. Pumasok naman ang lahat sa kusina at tumambad ang masasarap na pagkain. Wow, Mama! Ang sarap po amoy pa lang. Ganon ba? O tara na, habang mainit-init pa. Oh, mahal. Ikaw lahat nagluto nito. Hindi mo lang ako inantay para matulungan sana kita. To naman, kung umakto para akong nalumpo eh. Sakano ka ba? Ayos nga lang ako at kaya ko no, kaya tara na. Kahit na, hindi biro yung nangyari no. Kahit malakas o mahihina ka pa, pagsisilbihan pa rin kita. Hinawakan ni Robin ang kamay nito na nasa mesa. Tumikhim naman si Carl. Opo, yes. Nandito pa po ako. Napatawa naman ang mga ito nang magsalita si Carl. Oo naman Carl, kahit kailan talaga third wheel ka sa amin. Oops, nako. Usapang third wheel, Katrina. Kapag siguro nalaman mo kung sino yung nagiging third wheel sa loob ng 10 years, baka maawa ka sa kanya. Oops, wala akong pinaparinggan ha. Matamaan na matamaan. Ganunan tayo ngayon, pre. Yumayabang ka na. Syempre naman pare, may pagmapayabang eh. Talagang tarantado ka. O paano? Kamusta naman kami ng girlfriend mo? Napatigil si Carl sa pagngiti. Oo nga pala, kamusta na kayo Carl? Okay naman siya. Nagpapahinga lang sa ospital. Hindi rin kasi biro yung trauma niya kay Tito Roger. Napalitan ng lungkot ang paligid dahil sa sinabi ni Carl. Talagang hindi na siya magbabago. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyari? Yun ba? Simula kasi pag uwi ko, parang nagduda sila nung nag-private plane ako. Hindi sila kumbinsido sa mga palusot ko eh. Nakalimutan ko rin na may tauhan sa bahay namin yung papa mo. Ayst. Pinagpantaan pa kami na kapag hindi namin sinabi kung saan ka, sasaktan kami. Akalain mo yun? Tinutukan kami ng baril pare. Ibang klase yung papa mo. Ngumiti si Carl. Pero kahit na gano'n, hindi ko sinabi yung totoo. Kaso nagulat na lang ako nung pumunta yung papa mo sa amin. Dala si Katrina at Karel. Pati kami ng girlfriend ko, kinulong niya. Kaya hindi kita nasabihan. Parang nagkukwento lang ng joke na bulalas ni Carl. Kahit na gano'n, hindi maalis sa mga mukha ni na Robin ang pag-aalala. Ikaw talaga. Kung umakto ka, parang wala lang sa'yo yun. Salamat pare. Don't worry. Pag nakabawi na ng lakas ng girlfriend mo, magiging payapa na tayong lahat. Sinisigurado ko yan. Sana nga. Maraming salamat sa inyong dalawa ha. Kahit na delikado, pinagtatanggol niyo pa rin kami. Pwede ba kaming dumalaw sa kanya bukas para naman makilala namin siya ng personal? Oo naman, Katrina. Naku, matutuwa yun. Sama po ako, Mama. Napangiti naman ang tatlo nang sumulpot si Karel. Heist! Ikaw di ba sabi ko kapag seryosong usapan lalayo ka? Okay lang yan, mahal. Saka itong anak natin, naiintindihan naman niya lahat. Alam ko na masaya siyang nalalaman niya. At wala tayong secret sa kanya. Tama ka, Papa. Oo nga pala pare. Balita ko raw, binigay na daw sa'yo lahat ng dad mo yung property pati pera niyo. Anong balak mo? Dito na ba kayo maninirahan sa mansyon katulad ng gusto niya? Hindi ko nga rin alam pare. Pero bakit siya biglang bumait? Natatakot ako na baka may plano siyang iba.
Ayokong ilagay sa panganib ang mag-ina ko. Nabalot ng katahimikan ang paligid. Lahat sila naiisip na delikado itong mga bagong ginagawa ni Roger. Pero naputol ang pag-iisip ng ganon dahil kay Karel. Papa, bigyan niyo na po ng chance si Lolo katulad ng pagbibigay ni Mama sa'yo. Saka gusto ko pong makilala si Lolo ng lubusan. Katulad po ng kung gaano ko po kayo kagustong makita nun. Kahit na akala ko galit si Mama sa inyo. Baka po hindi kayo galit katulad ni Mama. Tampo lang siguro yun. Kaya sige na Papa, makipagbati na po kayo. Tayo kay Lolo. Napangiti naman ang tatlo dahil sa kakyutan ni Karel. Sige na nga lang, ang lakas mo sa akin eh. Iyon na lamang ang nasabi ni Robin. Sa bagay, tama naman si Karel. Wala rin naman siyang mapapala kung papairalin niya lamang ang galit sa ama. Natutunan niya yon nang patawarin siya ni Katrina. Kahit na walang kapatawaran ang ginawa ni Roger, hindi pa rin maipagkakaila ni Robin na ama niya ito. Hindi siya mabubuhay kung wala ang taong ito. Kahit mahirap, hindi naman ipagkakait ni Robin ang ikalawang pagkakataon para sa kanyang ama. Kaya naman kinabukasan, pumunta na silang tatlo sa mansyon kung saan halos buong buhay ni Robin ay doon na lumipas. Nandito na pala kayo. Manang, pakiasikaso naman po yung breakfast para makakain na tayo. Hali kayo. Maupo tayo. Bungad ni Roger. Ikaw po si Lolo, di ba? Oo. Ako nga. Ang laki mo na pala talaga sa personal. Ngayon ko lang napansin. Pasensya ka na pala nung nakaraan na. Sana mapatawad mo ako. Apo. Hindi sumagot si Karel. Bagkus, tumakbo ito na nakangiti patungo kay Roger. Niyakap niya ang lalaki na ikinagulat nito. Sa wakas, may lolo na rin ako. Hello po. Ako po si Karel. Hindi maipaliwanag ni Roger ang kanyang nararamdaman. Hindi siya makapagsalita. Ngayon lamang siya nakaramdam ng ganitong yakap. Walang salita ang lumalabas sa kanya, kaya niyakap na lamang nito ang bata at bahagyang ginulo ang buhok. Nang makita iyon ni Katrina at Robin, naging masaya ang kanilang puso. Panatag ito na may magandang mangyayari sa kanilang pamilya. At iyon ay dahil dumating si Karel sa kanila. Hinayaan naman muna ni Katrina at Robin na makapag-usap sina Karel at Roger kahit na puro kalokohan lang ang sinasabi ng apo. Lahat na ata ng laro ipinapagawa ni Karel sa kanyang lolo. At iyon ang hindi inaasahan ni Roger. Grabe. Hindi ko in-expect na ganito ka pala kakulit ha. Napagod ako doon. O ano, gutom ka na ba apo? Tara, okay na ang breakfast. Kumain na tayo. Sige po, Lolo. Mauna ka na doon anak. Hintayin mo kami nila mama mo. Seryosong utos ni Robin. Napansin ni Katrina ang pagtataka ng bata. Sige na anak, sundin mo si Papa. Saglit lang, at susunod din kami. Ngumiti na lamang si Karel at masayang umalis. Anong pinaplano mo? Bakit? Kasi gusto kong bumawi. Putol ni Roger sa anak. Nagulat ito sa sinabi ng ama. Huwag kayong mag-alala, Katrina. Walang ibang meaning yon. Kahit na alam kong kaduda-duda. Pero sana ibigyan niyo ako ng pagkakataong makabawi. Sobrang nagsisisi ako sa nagawa ko sa inyo. Hindi ko alam na sa kagustuhan kong maibigay ang marangyang buhay, iba pala ang kinalabasan nito. Tinatanggap ko ang pagkakamali ko.
at gusto kong itama. Sana mapatawad niyo ako. Pasensya na. Lumuhod pa si Roger sa harapan ng dalawa. Agad siyang sinamahan ni Katrina sa sahig at hinawakan ito sa braso. Hindi niyo na po kailangan pang gawin yan. Kahit na po ganoon ang nangyari sa atin, matagal ko na po kayong pinatawad. Nauunawaan po kita. Salamat, Iha. Maraming salamat. Tunay ngang napakabait mo. Ngumiti si Katrina dito at niyakap. Maya-maya nilingon niya si Robin. Kaagad itong umiwas ng tingin. Mahal, sige na. Please? Nangungusap ang mata ni Katrina. Napapikit naman ng mariin si Robin at tumayo. Ano ka ba, Daddy? Tumuyo ka dyan. Hindi bagay sa'yo. Talo na kita. Hindi mo na kailangan pang lumuhod. Kasyual na wika ni Robin pero malawak ang ngiti. Napagtanto ni Roger ang ibig nitong sabihin. Nag-flashback sa kanya ang alaala na kasama pa nila ang ina ni Robin. Nagkaroon sila ng birong kompetisyon noon. Kung sino ang makakalimot sa rules ng ina ni Robin ay siya ang talo at hindi tatabi sa babae. I guess ako ang unang bumasa ng floor dito, ano? Magagalit ang mama mo nito eh. Natatawang wika ni Roger. Pinunasan nito ang sahig dahil nabasa ito ng kanyang luha. Isa iyon sa ayaw ng kanyang asawa noon. Dahan-dahang tumayo si Roger at pumunta sa kanyang anak. Hinawakan niya ang ulo nito. You are a grown man now. I know masaya si Mama sa heaven. Ngumiti sila sa isa't isa at yumaka. Yay! Bati na po kayo! Biglang sulpot ni Karel. Napalingon naman ang lahat sa kanya. Ikaw talagang bata ka. Halika nga rito. Akmang bubuhati ni Katrina ang anak nang tumakbo ito patungo sa kanyang lolo. Agad naman siya nitong binuhat. Aba, ayaw mo na ba sa akin? Porket nariyan na si lolo mo at papa mo. Hindi naman po, Mama. O siya, huwag ka nang magtampo, Katrina. Ito Apo, ibigay mo kay papa mo. Sing-sing to ni Mama, di po ba? Oo. Sabi niya, ibibigay ko yan sa'yo kapag may minamahal ka na. Huwag mo nang patagalin pa, anak. Gawin mo na silang totoong pamilya natin. Hindi makapaniwala si Robin. Nakangiti itong lumapit kay Katrina. Mahal, hindi ko man ito naplano ng maayos pero gusto kong malaman mo na kahit anong oras, gustong-gusto kitang pakasalan. Kaya naman, Katrina, will you Oo naman. Yes na yes. Tinatanong pa ba yan? Excited na hutol ni Katrina rito. Yay! Yay! Kasal na sila Mama at Papa! Yay! Nagtatalon-talon na saad ni Karel sa sobrang saya. Napuno ng tawanan ang mansyon dahil sa kanya. Ang ganda, mahal, no? Bulalas ni Katrina habang isa-isang tinitingnan ang mga theme para sa kasal. Oo nga, mukhang mahirap tayong pumili ah. Kaya nga ano kayang mas okay na color para sa atin? Nag-iisip na saad ni Katrina. Kinuha ni Robin ang brochure at sinarado ito. Ayos, kahit ano, basta ikaw ang kasama ko doon. Kahit saan, basta ikaw ang bride ko. Ang sweet naman nito. Hoy, nakakatunaw yung tingin mo ah. Pasensya ka na. Hindi ko kasi maiwasang mapatulala sa magiging asawa ko. Ang ganda kasi. Sure ako na magiging masaya ang mga anak ko. Dahil ikaw ang mama nila. Mga talaga ha? Natawa si Robin sa babae at sincere itong tumingin. I love you.
Hindi ko alam kung anong ginawa ko to deserve such a wonderful person like you. Pero hindi ko sasayangin ang pagkakataon na ito. Ang maging sa akin ka, Katrina. I love you too. Dahan-dahang inilapit ng dalawa ang kanilang labi sa isa't isa. Naging mapusok ito, ngunit pinutol iyon ni Katrina. Inilagay nito ang daliri sa labi ni Robin upang pigilan siya. Hindi kaya mas okay kung sa honeymoon pa? Para may thrill, kaya maghintay ka. Pangaasar ni Katrina. Natawa naman si Robin kaya hinalikan niya ito sa noo bago niyakap. Masaya nilang ipinikit ang mga mata at payapang natulog sa bisig ng isa't isa. Lumipas ang mga buwan, ikinasal na rin si Robin at Katrina. Hindi na nila sinayang ang oras dahil mas mahaba pa ang kanilang tatahakin bilang ganap na mag-asawa. Namuhay ang mga ito kasama si Roger sa mansyon, habang palagi naman silang binibisita nila Carl at ng girlfriend nito na nagdadalang tao na rin. Para kay Karel, iyon na ang pinaka-the best na pamilya na meron siya. Masaya ang puso ni na Katrina at Robin dahil madaragdagan na ang multi nilang pamilya. Nagkaroon na ng kapatid si Karel na kanyang mamahalin at aalagaan. Hindi lubos maisip ni Robin ang mga nangyayari noong una. Akala niya patuloy pa rin siyang nangangarap at ang totoo, panaginip lamang ang lahat. Buong akala niya ay isang araw magigising na lamang siya muli na nag-iisa at umiiyak sa isang silid habang inaalala ang kanyang ina. Ngunit nagkakamali siya. Tunay ang lahat. Tunay na binigyan siya ng ikalawang pagkakataon ng mundo upang itama ang anumang pagkakamali na meron siya noon. Para kay Robin, natutunan niyang hindi pa nga talaga huli ang lahat upang baguhin ang iyong desisyon at kapalaran. Mas nararapat na piliin mo ang rason kung ano ang gusto mo sa buhay, ang ikasasaya at ikakapayapa ng iyong puso. At dito ko na po tatapusin ang kwento ni Robin at Katrina. Kwentong nagpapatunay na lahat ng bagay sa mundo ay kaya nating baguhin upang magkaroon lamang tayo ng isang maayos